malaman natin mula sa ating kaibigang at iginagalang ekonomista, an economist fellow for Center for People Empowerment in Governance or CENPEG, si Professor Emmanuel Leyco. Professor, it's been a long time. Welcome back to Balita Patan with Peter Enrica. How are you, sir? I'm okay, I hope. Gandang umaga sa inyo. Hi, Ay. Professor. Good morning. Akala ko sabihin niya, well, I'm almost fine. Okay. Let's talk about the many travails that we are experiencing at the moment. Well, one of the many is yung pagbaba po ng peso-dollar exchange rate in favor of the dollar. Ang sabi po ng iba, wala namang problema ito kasi talaga namang buong mundo tumataas ang value ng dollar. Ano po ang masasabi po ninyo dyan? Kung walang inflation, okay yan. Kung hindi tayo nag-i-import ng mga pangangailangan natin, hindi tayo nag-i-import ng fuel, pagkain, at iba pa, okay yan. Pero ang problema natin, pagka tumaas ang dolyar, maski na may pumapasok na dolyar sa atin, pero mas maraming dolyar ang lumalabas, hindi po yung nakakabuti para sa atin. So, kung sinasabi natin na 61.75 ay mas mabuti yan sa mga OFWs natin, tama po yon, mabuti po yan. Pero panandali ang ligaya lang yan. Kasi, parang ano, no? Bawal na pag-ibig. Parang bawal. Gusto natin na mataas na dolyar, pero ang ligaya na mararamdaman natin dyan ay panandalian lamang dahil sisipa agad ang presyo ng mga bilihin natin. So, kung nag-depreciate tayo kung nag-appreciate ang dolyar, teka muna. Kung mag-appreciate ang dolyar, no, halimbawa nag-appreciate siya ng 5%, pero ang inflation naman natin ay 7.2%, suma total talo tayo. Pero ang pinakamalaking epekto niyan sa atin is yung pangmatagalang epekto ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin. Pero kung titingnan din naman po natin, attorney, 'di ba? Ay, attorney, professor, 'di ba? Puro impeachment kasi yung nagiging usapan, sanay tayo. Professor, 'di ba? Yung effect din naman talaga ng napakaraming geopolitical tensions around the world ay may epekto din talaga siya sa atin. But we also have political issues na malaki din yung epekto nito. How does this play? Yun pong yung politics natin dito sa value ng ating peso-dollar exchange. Ang batayan ng palitan ay unang-una yung demand and supply. Mas marami tayong pangangailangang dolyar para makabili tayo makabayad tayo dun sa mga ini-import natin. But at the same time, yung kumpiyansa ng mga investor, kumpiyansa ng merkado sa kalagayan ng Pilipinas ay malaki ring bagay po yan. Malaki ang impluwensya niyan doon sa palitan kasi hindi naman fixed rate yung element ng expectation, element ng confidence ng ating pong mga mamimili, ng ating pong mga namumuhunan, malaking bahagi yan na nagdidikta kung anong magiging presyo ng ating piso kontra dolyar. At ang palitan po kasi forward-looking. Kaya malaki ang element ng expectation, yung kumpiyansa. Kung ang kumpiyansa ng mga mamimili ay mahina, ang expectation nila tungkol doon sa mangyayari bukas, makalawa, sa mga susunod na araw, ay malaki po ang impluwensya niyan kung magkano ang kanilang ipapalit sa dolyar. So, ngayon, ang expectation ng mga tao, hihina ang piso. Ngayon, sasabihin nila, pagpapalit na ako, ililipat ko na ang mga pera ko sa dolyar. Yung expectation na yon, parang self-fulfilling din po yan. Meron din silang inaasahan na patuloy na paghina ng piso, kaya bibili na lang sila ng dolyar. Yun ang nagpapalakas din sa dolyar. Tapos, yung pangkaraniwan na binibili natin
ng mga pagkain, fuel, at mga iba pang ini-import natin, yan po ang solid na batayan kung magkano ang kakailanganin nating dolyar. So sa ngayon, yung mga nag-i-import, mga importing companies, namimili na sila ng dolyar. Kumbaga, gusto na nilang i-fix yung kanilang risk doon sa mga darating na panahon na kung ano ba ang magiging epekto halimbawa ng patuloy na giyera sa Middle East, ano magiging epekto nitong inaasahan nating impeachment proceedings o binabantayan na impeachment proceedings. Marami po ang mga issue na parang ang pakiramdam natin ay medyo shaky, no? Na anytime pwedeng gumalaw ang ekonomiya, anytime pwedeng gumalaw ang piso kontra dolyar. Ang ekonomiya natin yung 2.8% na growth rate na nakaraang inulat ng ating Philippine Statistics Authority, malaking warning na yan sa atin. Ang bagal na pala ng ating ekonomiya. Naku. Tapos yung putukan sa Senado, umalingaw-ngaw po yan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi Worldwide. sa mga Opo, yung mga nasa BBC tayo, nasa CNN, nasa ABS or mga ABC News, NBC News. Lahat po nakarinig ng putukan na yan. Tapos yung pagtakbo ni Senator Bato, meron na pong mga memes yan kung saan-saan. Talaga po parang for a few days, we were the laughing stock of the world. Nakakahiya po at nakakabahala ang epekto nito sa ating kabuhayan. Tapos bigla silang nagsuot ng robe. Meron pa nga po. Meron At least. pong listahan. Sino ba yung magiging judge? Sino ba yung mga magiging judges? Pagkatapos katabi ng pangalan ng mga judges, yung mga kaso. Pakiramdam ng mga tao, paano kaya, ano kayang hatol ang ibibigay ng mga ito sa impeachment? Opo. Well, Prof, nabanggit po ninyo kanina yung yung 2026 first quarter GDP natin na parang spaghetti pababa ng pababa na 2.6 na lang But it's not bad. It's still 2.6%, di ba? But the inverse is the inflation na ngayong Abril ay nasa 7.2 na po mula sa 4.1 nung March So bumababa ang GDP, tumataas ang inflation. Tanong, hindi kaya ito mismo ang nagiging ang direct na rason kung bakit bumababa po ang balor ng piso? Tama po. Ano yan? Malaking bahagi yan. Yung inflation natin, yung ating mababang o mabagal na GDP growth rate, pagkatapos yung patuloy na pagtaas ng ating pong mga imports. Tapos yung ating dollar reserve, hindi naman po ganun karamihan, no? Pababa ng pababa, katulad po ng sinabi ninyo, parang spaghetti, no? So maraming kahinaan na nakikita ang mga mamumuhunan, no? At ang mga sarili nating merkado, mga consumer, nakikita po nila yung talagang kahinaan ng ating ekonomiya sa mga panahong ito ngayon. So, mahihirapan ang pamahalaan. Paano natin i-manage ang ekonomiya na patuloy na bumabagal at ang presyo ay patuloy na tumataas? So, sasabihin natin na, pagka po tayo ay nag-aaral ng economics, sabi nila, pagka mataas ang inflation, siguro ang sagot natin dyan, itaasan din natin ng interest rate para mapigilan ng mga tao, mapigilan ng demand. Pero yung nga ang sabi ng iba naman, hindi naman ito demand issue. This is more of a supply issue na nagtutulak ng ating inflation. At hindi lamang po yun yung demand and supply, yun ang tinitingnan natin na textbook scenario. Pagka mataas ang demand, mababa ang supply, tataas ang presyo. Pero meron din po yung aspect ng expectation,
kumpiyansa ng mga tao. Hindi po yan pwedeng i-compute. No? Hindi mahirap sabihin na ang confidence level natin ay 10% lang. O itaas natin sa 15%, may bababa. Hindi po ganun eh. Yung mga surveys na confidence ng mga negosyante, consumer confidence, maaari pong tingnan natin yan na isang indicator. Pero at the same time, mahirap kasi forward-looking ang ating pong mga plano, forward-looking ang ating pong expectation. Samantalang kung mapapansin po ninyo, ang inflation, reported yan, yung 7.2, inflation last month. No? Yung GDP growth rate, yun po ang growth rate nung nakaraang Tatlong buwan. last 3 months. So, tayo, forward-looking, malaking bagay ngayon ang expectation ng mga tao. Gagastos ba ako o hindi? Darating ang aking mga OFW remittances pero gagamitin ba yan sa pagkain? Gagamitin ba yan sa pambili ng mga ibang pangangailangan o itatabi ko muna? Ngayon, tumataas ang presyo ng petrolyo. Tama po kayo, medyo bahagyang bumaba. Nakabawi ng $2 ang Brent. Yep. Kada bariles. Medyo maganda-ganda yon. Pero more than $100 pa rin per barrel. Correct. Samantalang nung mga nakaraan, hindi po umaabot tayo ng 80. Pagka sumampa na ng 80, ano na yun ang pakiramdam ng merkado, sobra na yun. No? Dati, pagka umakyat ng $10, napakalaking ano na yan, problema. Pero ngayon, nasa more than $110 per barrel, masaya na tayo makabawi ng $2 at sabi ni Vance, mukhang nagkakaintindihan na sila, mukhang seryoso sila, pero malayong-malayo pa rin po sa kasunduan. Kung nababantayan natin yung hinihingi ng Amerika, ang hinihingi ng Iran, magkalayo po yun. Yeah, okay. Kung ako po, Professor, normal na mamamayan na hindi ko naman naiintindihan ang usaping ekonomiya, no? Ang alam ko lang po, parang kulang na ata lalo yung kinikita ko buwan-buwan. Kumain ako sa Paris, sa paborito kong Paris itong weekend. Dati, yung ganitong sukat, lumiit na ngayon, same price. Shrinkflation, naramdaman ko, nakita ko. Tapos, ang iniisip ko po ngayon, dahil sunod-sunod yung pagtaas ng ating mga bayarin, nagiging stagnant na po ba yung inflation na every month nararamdaman natin na pabilis ng pabilis lamang yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Paano naman ako? Ano po ang ginagawa ng pamahalaan para naman maibsan yung nararamdaman ko? At yung pares ko. Makakatanggap. Yung pares yung mahalaga, Professor. Opo. Kung kayo po ay nasa laylayan, pwede pa po kayong tumanggap ng ayuda. Pero meron na po yatang in-announce na yung service contracting, meron matatapos na ito. Pero ganito po, no? Kung tayo ay yung mga poorest of the poor, meron po tayong asahan na pwedeng dumating na ayuda. At kung tayo ay 4-piece, makakatanggap pa rin tayo ng 4-piece na tulong kada mula sa buwan. gobyerno, opo. Pero ang problema po, hindi lang yung laylayan ang tinatamaan, pati po yung mga middle class. Middle class, tama po. Opo, na ang middle class ay tinuturing natin na sila ay merong kaunting ipon, kundi meron silang kaunting sobra. Nung kamakailan, tiningnan namin yung Family Income and Expenditure Survey, no? Meron pong nakikita tayo na meron talagang mga mamamayan na may sobra. Pero dahil sa bilis ng paglaki o pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung sobra nila nawala na. Yung ating pong piso ngayon ay hindi na po piso ang halaga. Ang piso natin ngayon, dati ang balita ay 75 centavos na lang. Ngayon po nabawasan pa, naging 73 centavos. So, kung meron man tayong sobra na nakaraan ay halimbawa 1,000 pesos, ngayon 750 pesos na lang yan. At kung namimili tayo ng 1,000 pesos
na mga gamit o grocery, 750 pesos na lang ang halaga na maiuuwi natin pagdating natin sa palengke. Oo. Wala na nakain. Sa ngalan ng pares. Kaya nga. Oo, itong katapat natin, Oo. Rika, Professor, nauubos daw lagi yung gulay. Oo, kasi yun yung mura. Oo, kasi yun nga ang mura. Oo, yun yung mura eh. So ngayon, 80 to 90 na yata yung karne. Oo. Tapos magkano yung Gulay, 50. hindi, yung 60, kanin. ganyan. O, 15 pesos, 10 Oh, 15 pesos. Oo, kaya kapag nagtitipid ka, talagang gulay. Oo. Yung iba nga Sabaw. kanin at sabaw. Oo. O ayos na. Medyo Houston, we have a problem. Professor, I can't think of a better way para magkaroon ng contrast. Itong Vietnam kasi, malapit ang ekonomiya sa ekonomiya ng Pilipinas by comparison. Pero nag-hold yung kanilang dong, their currency, mas stable kesa sa piso at least year to date. Ang tanong, bakit po ba ang Vietnam very aggressive sa pakikialam sa level ng kanilang dong against the US dollar? Samantalang tayo is more market-driven. Alin ba doon ang mas maganda? Siguro po yung role ng pamahalaan sa kanilang ekonomiya ay mas aktibo kaysa sa Pilipinas. At buti na rin at nabanggit niyo po ang Vietnam. Ihalin tulad natin ng Vietnam ang Pilipinas. Ang gera sa Pilipinas natapos noong 1946. Ang gera sa Vietnam natapos noong 1974. Napakalaki pong agwat yan. Mga 30 mahigit na taon. Pero ang ginawa natin sa ekonomiya natin, nagtayo tayo, o ang Vietnam ay nagtayo ng mga pabrika at inasikaso nila ang kanilang agrikultura mula noong 1974. Mula nung sila ang namamahala na sa kanilang bansa, pinamunuan na nila ang kanilang ekonomiya. Ang Pilipinas, mula 1946, dati pa nga po tayo ang kinaiinggitan ng ating pong mga kapitbahay. Pero ang naging parang significant na development sa atin, mas marami tayong mall na itinayo kesa sa pabrika. So ngayon, we're just buying and importing. Ini-import natin ng bigas. Magastos pala. Hindi nag-i-import tayo ng bigas sa Vietnam. Sila ang nagtanim. O tayo mamimili. Bakit po? Kasi yung ating mentality na marami tayong dolyar, which is true. Marami tayong dolyar dahil marami tayong pinalikas na mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bayan. Nagpapadala ng dolyar. So, very convenient sa atin na wag na tayong magtanim. Bilhin na lang natin dahil andyan naman ang dolyar. So, ngayon, napaka-vulnerable natin ngayon sa galaw ng piso kontra dolyar. Yes. At wala tayong sarili nating kakayahan na bigyan po ng pagkain ng ating mga mamamayan, kaya mag-i-import lang tayo. So, napakahina. Wala tayong agricultural policy, wala tayong industrial policy. So, ngayon, pero meron tayong import policy. Meron tayong ayuda policy. Naku. Ayun. And ayuda. Professor, maraming salamat and we can go on for a few more hours kapag economy ang pinag-usapan pero I think it's very clear na we are suffering right now yung lalong-lalo na nga po yung ang most of our countrymen, ang ating masa ramdam na ramdam Totoo yung yan. crisis. Yung pares ko, Professor. So we are our peso is under attack. And our economy is stressed right now. So Professor, maraming salamat po. I will talk to you again Thank very you for soon. your time, Professor. Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you very much, Professor Emmanuel Leyco, isa pong Economist Fellow sa Center for People Empowerment in Governance or Ayan. CENTPEG.